Nalalapit na ang araw ng mga puso. Maraming gustong humabol, magkaroon ng love life. Are you single? Ready to mingle? At naghahanap ng makaka-date this Valentine's Day? Baka si Coach V ang inyong the one that got away para makatulong maging makulay ang inyong love life. Cupido, is that you? Hoy, sa mga trentahin dyan, umaasa pa rin ba kayo sa organic encounter? Aba, galaw-galaw na. Kung hindi pa dumarating ang para sa inyo, baka oras na para hanapin nyo. Operation Magkajowa Step 1, maaaring sumali sa mga event na inoorganisa para sa mga single, gaya ng speed dating. Sa dating gimmick na ito, may ilang minuto lang para makipag-usap sa kapwa mo naghahanap din ng partner. Pagkatapos, lilipat na sa kasunod na prospect. Ulitin lang ito hanggang makakilala ng maraming tao. Malay nyo, may spark pala kayo ng isa sa mga nakausap nyo. We are now going to one of the most exciting part of the event. Pero ang speed dating na ito may twist. Ang mga kasali kasi rito nakapiring para raw masubok kung totoo bang love is blind. We've done a lot of mga teams before, but this is the first time in history that we're putting singles in a speed dating event blindfolded. Pag tinanggal mo ba ang visual, posible ka pang ma-in love? Or puro ganda at bogi ka lang? We're really talking about real connection here. Say in love! Ang nagsisilbing kupido ng mga single na sumasali, si Vanessa Antonio o Coach V, isang US certified matchmaker at science-based dating coach. May ganon? Back in 2014, we started it as a passion project together with my friends who are all single. So sabi namin, ba't hindi natin ayain yung mga kaibigan nating single sa iisang location and we'll just, chat, we'll have a drink, we'll eat together, and then after 3 years, nakita namin, abay maraming kinasal. So because of that, I got really inspired. Sabi ko, pwede pala siyang gawing business. Na-inlove si V sa ideyang ito kaya kumuha siya ng master's degree sa sociology. Nang mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Amerika, isinabay naman niya ang pag-aaral ng matchmaking sa New York. When I was already doing it in the United States, sabi ko, bakit walang ganito sa Philippines? So sabi ko, uwi na lang ako. Doon ko siya gagawin. Doon ko siya sisimulan. And I want to be the first science-based dating coach in the Philippines para ang mga love advice natin ay hindi lang puro galing sa emosyon, pero hinahaluan din ng konting utak. Nang simula ng negosyo sa Pilipinas, mayroon lang daw tig-10 lalaki at babae na sumali sa kanyang unang event. Ang ilan sa mga ito, mga kaibigan pa niya. That time, wala akong puhunan. Kung meron man akong naging puhunan to start this business, it's really just laway. It's really just the idea. So we were pricing it at $999. Wala pa siya masyadong profit talaga that time kasi it was experimental. And my main purpose lang naman that time is to test the concept. Meron bang mga single na willing magbayad para lang makamit ng quality and filtered na fellow single professionals? Sino gusto maging housewife? Kami lang! Makalipas ang mahigit 10 taon, nasa 50 katao na ang dumalo sa katatapos lang na speed dating event na inorganisa nila. 1,500 pesos ang registration fee kapag sasali sa speed dating. There was a time we were organizing events every week. Tapos we've realized ang dami-daming singles na pagod na sa dating app, pagod na sa internet. Gusto naman nilang maramdaman yung humans, 'di ba? Yung interaction, talking, looking at another human being sa mata. It's a totally different experience than just being or talking to a technology. The key is to welcome them like an old friend. Bukod sa mga singles event, nagtuturo rin sila ng science-based techniques at tamang asal kapag nakikipag-date. We've actually seen a need to be able to coach people who need some sort of support, lalo na yung people skills. Because sanay na sanay nga tayo sa digital interaction, sometimes nawawala na yung mga basic human skills such as shaking hands, doing eye contact, how do you make a person feel special, what's the proper way of complimenting a woman. Ang pinaka-in-demand daw sa mga serbisyo nila ngayon, ang high-end matchmaking. Matchmaking is basically taking care of the logistics,
Kami na yung maghahanap para sa'yo, kami na yung magba-background check, kami na din yung kakausap doon, making sure na there's a mutual interest. And above all, kami na din bahala mag-schedule ng kung kailan kayo magkikita and we'll take care of everything. Para relax lang yung client at hindi sila stress when they see each other. Marami raw ang gustong humabol sa araw ng mga puso. Kaya sa ganitong panahon, paldo ang negosyo. In 1 year, meron lang kaming 2 peaks. The first peak is kapag malapit ng Valentine's Day. The second peak naman is during the Burr months, kung saan naman malamig. At susunod-sunod yung mga family events. Sino ba naman ang gusto namang matanong ng tiyahin mo na single ka pa din, wala ka pang girlfriend, wala ka pang boyfriend? That's why they come to us for help or for some sort of confidence boost and enhancement. Sa tulong niya at ng 12 niya pang empleyado, marami na ang nakahanap ng forever. Sana all. Last August 2025, we celebrated our 100th batch. Bago niya pinasok ang dating business, feeling lost daw si Coach V. Ako kasi, breadwinner ako. So, starting at age 21, when I started working, 100% of my salary talaga goes to my family na. To support my siblings, to support my single mom. So, what I do is, para meron akong pang gasto sa akin, is I do events sa weekends. Before, I used to organize mga vloggers event, or I do hosting, so that I'll have money for myself. Pero nang mahanap ang the one na negosyo, hindi niya ito sinukuan. Right now, we're definitely already earning 6 figures. It really depends every month. But compared to how it started, napakalayo na. Because before, may mga months pa that it's like negative. Kasi hindi naman uso kasi ito dati eh. 'Di ba ang nature ng tao, kapag bago, may resistance. But right now, I think they're opening up to it. Matagal daw ang inabot bago tinanggap at minahal ng mga Pilipino ang konsepto ng kanya negosyo. Pero sabi nga, love is patient. Hindi lang siya work for me. It's passion, it's life calling na alam kong magwi-work siya. Kaya hindi ko siya sinukuan kasi sabi ko nga, whether I get paid or not, masaya ako sa ginagawa ko. Ang saya-saya ko kapag natututunan ko kung how love works, kung paano mo tutulungan yung isang tao na magkaroon ng love life, kahit feeling niya hopeless na talaga siya, konting tweak lang pala, konting people skills lang pala, matutunan niya yung eye contact, konting learn lang how to present yourself, nagbabago ang buhay ng isang tao. Sa love, ilang beses munang masasaktan at mabibigo bago mahanap ang the one. Ganon din sa negosyo. Ilang beses magkakamali at sasablay bago pusuan ng lahat.